Aking ika-negatibo 30 karawan. Isang masakit na yugto sa buhay kung saan gumuho ang mga pangarap ng kabataan at naglitawan ang mapait na katotohanan. Maingat na inihanda ni Julian, ang aking asawa, ang isang marangyang salusalo sa rooftop ng isang skyscraper sa gitna ng Manila, kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay nagniningning na parang milyong-milyong bituin. Anya. Gusto niya akong bigyan ng sorpresa, isang alaalang hindi ko kailanman malilimutan. Isang alaalang hindi ko nga kailanman malilimutan, tunay. Isinuot ko ang perlas puting sutlang damit na bigay niya. Nag-ayos ako ng simple, sinusubukang itago ang mga nagingit-ngit na damdamin sa aking puso. Sa loob ng 3 taon bilang asawa niya, sanay na ako sa pagngiti. Kahit pa hindi ito umaabot sa aking mga mata. Ang restaurant ay napakaganda na parang isang panaginip, gintong ilaw, nakakaaliw na tugtog ng piano, at mga magarbong sariwang bulaklak. Hinawakan ni Julian ang aking kamay, isang mahigpit na hawak na puno ng pagmamataas. Makikita sa kanyang mga mata ang pagmamalaki habang pinagmamasdan niya ang mga bisita. Patuloy na humahanga ang kanyang mga kaibigan at kasosyo sa karangyaan ng salusalo. Lumapit siya sa aking tenga, bumulong sa tinig na kasing tamis ng pulot pukyutan, hindi ba, mahal? Lahat ng pinakamaganda gusto kong ibigay sa'yo. Bahagya lang akong tumango, ang pilit ng ngiti sa aking labi ay parang manhid. Alam kong sa likod ng bawat matamis na salita ay may layunin. Isang balak na hindi ko maintindihan. Nang biglang sumulpot sa gitna ng selebrasyon ang isang makapangyarihang anino, ang aking biyenan, si Aling Elena. Suot niya ang isang malalim na pulang pelus na damit at may suot na makapal na perlas sa leg. Ang kanyang pagiging marinal ay hindi maitago ang matalim na tingin na parang kutsilyo. Hindi siya nag-isa, kasama niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Paolo. Agad na tumigil ang lahat. Nagmamadaling sinalubong ni Julian ang kanyang ina, habang magalang akong yumuko para bumati. Yenen, lang ang malamig na sagot niya, habang ang kanyang mga mata ay sinuri ako mula ulo hanggang paa. Tiningnan ako na parang isang paninda, at huminto sa damit na suot ko. Ang mahal siguro ng damit na yan. Ang pera ng anak ko ay hindi para sa mga walang kwentang bagay na ganyan. Sabi niya, hindi malakas ang boses pero sapat na para marinig ng mga nasa paligid. Agad na pinakalma ni Julian ang sitwasyon, ma, kaarawan ni Tala ngayon, gusto ko lang siyang mapasaya. Umisi si Aling Elena at kinausap si Julian sa German. Isang nakakasuklam na ugali ng mag-ina, tuwing may gusto silang pag-usapan na hindi nila gustong marinig ko. Naniniwala sila na ako. Isang babaeng galing sa probinsya na nag-aral lamang sa lokal na universidad, ay hindi makakaintindi ng mataas na wikang iyon. Nang magkakilala kami ni Julian, matagal na akong nakabalik sa bansa. Alam lang niya na ako ay anak ng kanyang kasosyo sa negosyo, at sa kanyang pagiging mayabang, hindi niya kailanman pinag-abalang alamin ang aking nakaraan. Masaya akong gumanap bilang isang simpleng babae, at hindi ako nagbanggit ng kahit isang salita tungkol sa 6 na taon kong pag-aaral at pagtatrabaho sa Germany. Ang pagiging minamaliit ay minsan ay isang kalamangan. Nagkamali sila. Ang pinakamalaking regalo na ibinigay sa akin ng Diyos ay ang aking kakayahang matuto ng mga banyagang wika. Makakapagsalita ako ng halos 20 wika at ang German ay isa lamang sa mga ito. Sa katunayan, mas matatas pa ako magsalita kaysa sa mag-ina. Bumigkas ang kanyang ina ng isang linya sa German. Vuafendung, at pagkatapos ay idinagdag, boy in name clay. Alam ko na ang unang parirala ay nangangahulugang isang malaking pag-aaksaya. At ang pangalawa ay mukha siyang promdi na nakasuot ng sutlang damit. Napuno ng kirot ang aking puso, ngunit hindi nagbago ang aking mukha. Narinig ko na ang mga salitang ito nang hindi mabilang na beses sa loob ng 3 taon. Sa simula, nasasaktan ako at sinubukan kong ipaliwanag. Ngunit kalaunan, napagtanto ko na ang kanilang pagmamaliit ay nasa kanilang dugo na at walang makapagpapabago nito. Tumawa si Julian kasama ang kanyang ina, sa German din, Ach, Mama, say nicht so hard. Say ist nzlich. Huwag ka naman masyadong mahigpit, ma. May pakinabang naman siya. Inulit ni Aling Elena ng may panunuya, nzlich. May pakinabang. At idinagdag, nzlich. Das Geld von ihrer Mutter zu kriegen, oder? Ang ibig mong sabihin ay may pakinabang siya para makuha ang pera ng nanay niya, hindi ba? Nagsimula silang magplano tungkol sa isang bagay na may kinalaman sa aking ina,
isang matagumpay na negosyante na matagal na nilang inaasam ang malaking kayamanan. Mahigpit kong kinuyom ang aking mga kamay sa ilalim ng mesa, ang galit at kahihiyan ay namuo sa aking dibdib. Sa sandaling iyon, isang ideya ang pumasok sa aking isip. Tahimik kong kinuha ang aking telepono sa bulsa, dahan-dahang nag-slide ang aking daliri at binuksan ang voice recorder. Pagkatapos, marahan ko itong inilagay sa maliit na basket ng bulaklak sa mesa. Na nakatutok ang mikropono sa mag-ina. Kailangan kong malaman kung ano ang kanilang binabalak. Kailangan kong magkaroon ng ebidensya para protektahan ang aking ina at ang aking sarili. Inangat ko ang aking ulo, umiti ng matamis kay Julian, isang inosente at mapagkakatiwalaang ngiti, tulad ng ngiti na ibinigay ko sa kanya sa loob ng 3 taon. Ano po ang pinag-uusapan niyong masaya, ma at mahal? Tiningnan ako ni Julian, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamataas ng isang superior. Marahan niyang hinawakan ang aking kamay. Ang kanyang boses ay matamis pa rin, wala lang, mahal. Pinupuri ka lang ni mama kung gaano ka kaganda ngayon. Tiningnan ko siya ng malalim sa mata. Sinusubukang humanap ng kahit kaunting katapatan, ngunit nakita ko lang ang refleksyon ng isang tangang babae na inuuto. Ang aking ika-negatibo 30 kaarawan. Ang kaarawan na sinasabi ng aking asawa na di malilimutan, ay naging di malilimutan sa isang masakit na paraan. Kinabukasan, ang bakas ng selebrasyon ay nanatili sa malaking mansyon. Maaga akong nagising, mabigat ang pakiramdam dahil sa mga iniisip ko kagabi. Ang recording sa aking telepono ay parang isang malaking bato na nakapatong sa aking puso. Bumaba ako sa kusina para magtimpla ng luya tiya para gisingin ang aking sarili, nang makita ko si Aling Elena na nakaupo na sa dining table. Nanatili siyang mayabang. May hawak na dyaryo, ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na sinusuri ako. Bumaba si Julian mula sa itaas, nakasuot ng sutlang pajama, mukhang komportable siya. Nang makita niya ang kanyang ina, masaya siyang bumati at umupo sa tabi nito. Muli silang nagsimula sa kanilang pag-uusap sa German, na para bang wala ako. Nagsimula si Julian sa German, der Plan läuft gut. At pagkatapos ay idinagdag, sie hat nichts geahnt. Ang ibig niyang sabihin ay, maayos ang plano, wala siyang hinala. Inilagay ni Aling Elena ang dyaryo. Ang kanyang boses ay nagpapakita ng pagkabalisa. Nagtuloy-tuloy siya sa German, wir müssen ans Bielen, die Firmadienst Vaters kann nicht längst durchhalten. Die 100 Millionen sind unser in sich Rettung. Kailangan nating magmadali. Hindi na magtatagal ang kumpanya ng tatay mo. Ang 100 milyon ili ay ang tanging kaligtasan natin. 100 milyon ili. Ang halagang iyon ay nagpahinto sa akin. Kaya pala, ito ang kanilang totoong layunin. Ang tech company na laging ipinagmamalaki ni Julian. Ang bagay na sinasabi niya na kinabukasan ng industriya ay nasa bingit na pala ng pagkabangkarote. At gusto nilang gamitin ang pera ng aking ina para takpan ang walang hanggang butas na iyon. Sumagot si Julian sa German. Ang kanyang boses ay may bahid ng tensyon. Ich way, das mein Mutter hebt mit ihr reden word. Sie word mein Mutter berzeugen. Sie ist so naive, sie macht alles, was ich sage. Alam ko. Kakausapin siya ng nanay ko ngayon. Kukumbinsihin niya ang nanay ko. Napaka-inosente niya, ginagawa niya ang lahat ng sabihin ko. Pinayuhan ni Aling Elena ang kanyang anak sa German, siya. Sag ihr, das ist ihr Zukunft jet. At idinagdag pa, an verges nicht, ihr Zusagen, dass sie in till dieser glorischen Zukunft sehen wird. Sige, maging matamis ka. Sabihin mo sa kanya na para ito sa kinabukasan nating dalawa. At huwag mong kalimutang sabihin na magiging bahagi siya ng maluwalhating kinabukasan na yon. Magkasama silang tumawa. Isang tawang puno ng balak at pagmamaliit. Nakatayo ako sa kusina, nakatalikod sa kanila, mahigpit kong hawak ang gilid ng kusina hanggang sa pumuti ang mga buko ng aking mga daliri. Ang inosente na sinasabi nila, ang tiwala na ibinigay ko sa kanila, lahat ay ginamit lang nila. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay umakyat sa aking lalamunan. Pagkatapos ng ilang sandali, umalis si Aling Elena. Pumasok si Julian sa kusina at niyakap ako mula sa likod, inilagay ang kanyang baba sa aking balikat. Ang pagiging malambing na ito ay nakakasuklam na ngayon. Mahal, ano ang iniisip mo? Tanong niya, ang kanyang boses ay malumanay pa rin tulad ng dati.
Sinubukan kong ayusin ang aking hininga, humarap sa kanya, at nagbigay ng pilit ng ngiti. Wala po, mahal. Iniisip ko lang ang tungkol sa selebrasyon kagabi. Maraming salamat po. Basta masaya ka lang, masaya na ako. Sabi ni Julian, hinahaplos ang aking pisngi. Tala, may gusto akong pag-usapan sa'yo. Napakahalaga nito, may kinalaman sa kinabukasan ng buong pamilya natin. Nagkunwari akong mausisa. Ano po bang seryoso yon? Nagsimula si Julian na magpinta ng isang magandang kinabukasan tungkol sa kanyang kumpanya, tungkol sa milyon-milyong dolyar na proyekto, tungkol sa malaking potensyal na paglago. Sabi niya, ang kumpanya ay nangangailangan ng malaking kapital para mapalawak at naisip niya ang aking ina, isang bisyonaryong investor. Alam ko na may pera si mama at mahal na mahal ka niya. Kung makakausap mo siya para tulungan ako na mamuhunan ng 100 milyon sa kumpanya, ipinapangako ko sa loob ng 2 taon, ang halagang iyon ay magiging triple o quadruple. Sa panahong iyon, magiging asawa ka ng isa sa pinakamatagumpay na negosyante sa Pilipinas. Tiningnan niya ako ng may mataas na pag-asa. Ang kanyang pagganap ay perpekto. Kung ako ang tala noon, siguro naniwala ako. Naantig at handang gawin ang lahat para sa kanya. Ngunit ang tala ngayon, pagkatapos marinig ang mga salita sa recording, ay nakita lang itong katawa-tawa. Yumuko ako at nagkunwari na nag-isip. Pagkatapos ay tumingala ako at tiningnan siya, ang aking mga mata ay nagniningning na parang iyak. Ang 100 milyon ay malaking halaga po, pero kung para sa kinabukasan mo at ng ating pamilya. Susubukan ko pong kausapin si mama. Masayang-masaya si Julian, niyakap niya ako ng mahigpit, at hinalikan ang aking noo ng may pagmamahal. Salamat, mahal. Alam ko na hindi mo ako bibigin. Hinayaan ko siyang yakapin ako, ngunit sa loob ko ay may isang pakiramdam ng walang laman at ginaw. Nagsimula na ang pagganap. At ako ang magiging pinakamagaling na artista sa palabas na ginawa mismo nila. Sa pagtatapos ng linggo, tulad ng napagkasunduan, umuwi kami ni Julian sa bahay ng aking ina. Sumama rin si Aling Elena. Sabi niya, gusto niyang bisitahin ang kanyang balae. Alam ko kung ano ang tunay na layunin niya. Gusto niyang nandoon siya para magdagdag ng presyon. Para masiguro na walang magiging mali sa kanilang plano. Ang bahay ng aking ina ay isang tahimik na garden villa sa Tagaytay, malayo sa karangyaan ng bahay ni Julian. Gusto ng aking ina ang pagiging simple at komportable. Nang makita ng aking ina ang aming sasakyan sa gate, masaya siyang sinalubong kami. Suot niya ang isang sutlang damit sa bahay. At nakatali ng maayos ang kanyang buhok. Mukha siyang mabait at matalino. Hello balae, hello mga anak. Masayang inanyayahan niya kami sa loob. Sinuri ni Aling Elena ang sala. Ang kanyang tingin ay hindi pa rin maitago ang pagiging kritikal, ngunit ang kanyang boses ay mas matamis na ngayon. Hello balae, matagal na rin tayong hindi nagkikita. Masyadong abala si Julian sa trabaho. Pagkatapos ng ilang formal na usapan, nagsimula na si Julian sa kanyang plano. Inilatag niya ang isang makapal na folder ng mga dokumento at sinimulan ang kanyang presentasyon tungkol sa kanyang tech project. Nagkwento siya ng may kasabikan. Gumamit ng mga komplikadong technical term at nagpakita ng mga impressive na growth chart. Umupo sa tabi si Aling Elena. At paminsan-minsan ay nagdadagdag ng mga papuri sa kanyang anak na napakatalino. Umupo ako sa tabi ng aking ina, gumanap bilang isang asawa na sumusuporta sa kanyang asawa. Paminsan-minsan ay bumabaling ako sa aking ina at sinasabi, nakikita mo po ba, ma? Napakalaki ng potensyal ng proyekto ni Julian. Sinasabi iyan ng lahat ng kaibigan niya. Naniniwala ako na magtatagumpay siya. Tahimik na nakikinig ang aking ina at hindi nagpakita ng anumang pagdududa. Tumango siya. At paminsan-minsan ay nagtatanong ng matatalim na tanong tungkol sa posibilidad ng proyekto, sa merkado, at sa mga kalaban. Bahagyang nag-aalangan si Julian sa mga tanong ng aking ina. Ngunit sinubukan niyang sagutin ang mga ito ng maayos. Hindi niya alam na ang taong kaharap niya ay isang babaeng may malaking pangalan sa mundo ng negosyo. Isang taong nagtayo ng kanyang karera mula sa wala na dumaan sa maraming pagsubok. Paano niya maluloko ang aking ina? Sa huli, pagkatapos ng presentasyon ni Julian, nagsalita si Aling Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa, balay, alam namin na ikaw ay isang taong may malawak na pananaw.
Ang kumpanya ni Julian ay nasa gintong yugto ng paglago. Kailangan lang ng isang push sa kapital para makabangon. Taos-puso kaming umaasa na maaari mong isaalang-alang ang pamumuhunan ng 100 milyong para matulungan ang aming anak. At ito rin ay isang napakagandang pagkakataon para sa iyo. Ngumiti ng matamis ang aking ina, hindi siya agad sumagot kundi dahan-dahang nagbuhos ng tsaa at inalok kami. Ang biglang katahimikan ay nagdulot ng tensyon sa mag-ina. Ang proyekto ni Julian ay mukhang napakaganda, dahan-dahang sabi ng aking ina, ngunit matanda na ako, hindi na ako kasing bilis ng dati. Ang 100 milyon ay hindi maliit na halaga. Kailangan ko ng oras para pag-aralan ng mabuti ang mga dokumento. Iwan niyo na lang ang mga dokumento dito. Babasahin ko at ibibigay ang sagot sa lalong madaling panahon. Ang sagot ng aking ina ay napakatalino at makatuwiran. Kahit pa atat na atat si Aling Elena, wala siyang masabi. Nagpalitan sila ni Julian ng tingin, may bahid ng pagkabigo, ngunit puno pa rin ng pag-asa. Naniniwala sila na sa aking tulong, sa lalong madaling panahon ay papayag din ang aking ina. Sa daan pa uwi, patuloy na nagpasalamat sa akin si Julian. Sabi niya, napakagaling ko raw at mukhang na-convince ko ang aking ina. Tahimik na nakaupo si Aling Elena sa likod. Ngunit nararamdaman ko ang kanyang pagiging panatag. Nagdiriwang sila ng isang maagang tagumpay nang hindi nila alam na pumasok sila sa isang patibong na inihanda na. Nagsisimula pa lang ang palabas. At mahaba pa ang gagampanan namin ng aking ina. Pagkaalis ni Julian at ng kanyang ina, agad na nawala ang ngiti sa aking ina. Ang kanyang mabait at malumanay na mukha ay napalitan ng isang seryoso at matalim na ekspresyon. Hinila niya ako sa kanyang opisina, sinigurado na sarado ang pinto. Ibigay mo sa akin. Sabi ng aking ina, ang kanyang boses ay malalim at desidido. Hindi na ako nagtanong, alam ko kung ano ang tinutukoy niya. Kinuha ko ang aking telepono, binuksan ang recording ng salusalo. Tahimik ang buong silid, tanging ang boses lang ng mag-ina ang naririnig sa maliit na speaker, minsan sa Vietnamese at minsan sa German. Ang mga mapanlait na salita, ang mga balak na panloloko. Bawat salita ay malinaw na naririnig. Promby na nakasuot ng sutlang damit, napaka-inosente niya, gagamitin para makuha ang pera ng nanay niya. Pinagmasdan ko ang mukha ng aking ina. Hindi siya nagpakita ng galit o gulat tulad ng inaasahan ko. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ang kanyang mga mata ay nakatingin, nakikinig hanggang matapos ang recording. Ang pagiging kalmado ng aking ina ay nagbigay sa akin ng kakaibang ginhawa. Nang matapos ang huling tunog, tiningnan ako ng aking ina. Ang kanyang mga mata ay hindi maawain kundi puno ng lungkot at determinasyon. Anak ko ni. Sabi niya, bahagyang naputol ang kanyang boses. Gaano katagal mo nang tiniis ang mga bagay na ito? Sa wakas ay tumulo ang aking mga luha. Yumuko ako sa dibdib ng aking ina, humagulgol na parang isang bata. Lahat ng kahihiyan at sama ng loob na kinimkim ko sa loob ng 3 taon ay lumabas sa aking pag-iyak. Tahimik lang akong niyakap ng aking ina. Ang kanyang mainit na kamay ay marahang hinahaplos ang aking nanginginig na likod. Huwag ka nang umiyak, anak. Ang pag-iyak ay kahinaan at wala tayong oras para sa kahinaan. Pagkatapos ng mahabang sandali, sabi niya, ngayon, kailangan nating kumilos. Binitawan niya ako, kumuha ng isang baso ng maligamam na tubig. Nang kumalma na ako, kinuha niya ang kanyang telepono. At nagdial ng isang pamilyar na numero. Hello, Leo. Si ate ito, kinakausap niya ang nasa kabilang linya. Si Attorney Leo ay ang pribadong abogado at isang matalik na kaibigan ng aking ina. Mag-ayos ka ng schedule, pumunta ka sa bahay ko bukas, may mahalaga tayong kailangang pag-usapan. Dalhin mo ang lahat ng dokumento na may kinalaman sa utang na 20 milyong ni Julian. 20 milyon. Nagulat ako sa aking ina. Hindi ko alam na pinautang pala ng aking ina si Julian ng ganoong kalaking halaga. Mahigit 1 taon na ang nakakaraan. Sinabi niya na nahihirapan ang kumpanya, kailangan ng kapital. Namalimos siya sa akin, sabi niya ay pansamantala lang at babayaran niya sa loob ng ilang buwan. Naisip ko na asawa mo siya. At ayaw kong maging mahirap kaya pinautang ko siya. Pero hanggang ngayon, wala pa akong nakukuha kahit 1 sentimo. Paliwanag sa akin ng aking ina. Ngayon, naiintindihan ko na.
Hindi lang nila ako gustong lokohin para sa 100 milyon kundi gusto rin nilang hindi bayaran ang utang na 20 milyon. Ang kanilang kasakiman ay walang hanggan. Ma, ano po ang gagawin natin ngayon? Tanong ko na nag-aalala. Ngumiti ang aking ina, isang ngiting puno ng tiwala at kapangyarihan. Huwag kang mag-alala, anak, hahayaan mo lang sa akin. Ang plano natin ay turn the tables on them. Gusto nilang maglaro, lalaro tayo. Ngunit tayo ang magiging scriptwriter at director. Patuloy ka lang na gumanap bilang isang inosenteng asawa na nagtitiwala sa kanyang asawa. Hayaan mo sa akin ang lahat. Nang makita ko ang desididong tingin ng aking ina, naramdaman ko ang isang matinding tiwala. Alam ko na ang paparating na bagyo ay napakalaki, ngunit hindi na ako nag-iisa. Nasa tabi ko ang aking ina at magkasama naming babawiin ang lahat. Ang pera at ang dignidad. Ang mga ebidensya na hawak ko ay hindi lang ang recording kundi pati na rin ang katotohanan tungkol sa kung sino talaga sila. At iyon ang magiging pinakamatalas na sandata para talunin sila sa larong ito. Pagkatapos ng ilang araw, tumawag ang aking ina kay Julian. Sinabing tapos na niyang suriin ang mga dokumento ng proyekto at inanyayahan siyang maghapunan sa kanilang bahay para pag-usapan ang mga detalye. Ang boses ng aking ina sa telepono ay napakababait na hindi nagkaroon si Julian ng anumang hinala. Masayang-masaya siya at agad na pumayag. Nang gabing iyon, bumili pa siya ng malaking basket ng prutas at nagbihis ng maganda bago pumunta sa bahay ng kanyang biyenan. Ang hapunan ay inihanda ng aking ina ng may pag-ingat. Sa hapagkainan, patuloy na sinasalina ng aking ina si Julian, nagtatanong tungkol sa kanyang trabaho na may pag-aalala. Lalo namang nagpapakitang gilas si Julian na para bang isa siyang magalang na manugang. Isang matalinong batang negosyante. Pagkatapos ng hapunan, sa sala, sinimulan ng aking ina ang pangunahing usapan. Julian, nagsimula siya na pag-aralan kong mabuti ang iyong proyekto. At kailangan kong aminin na matalino ka at ang iyong proyekto ay may malaking potensyal. Naliwanagan ang mukha ni Julian at agad siyang nagsalita, "Opo, salamat po, ma. Napakalaking pagpapahalaga po sa akin yan." Kaya, patuloy ng aking ina, nagdesisyon ako na mamumuhunan ako hindi ng 100 milyong kundi 120 milyon. Natigilan si Julian. Hindi makapaniwala sa kanyang narinig. 120 milyon ang halagang ito ay higit pa sa kanyang inaasahan. Nautal-utal siya, "Ma, totoo po ba? 120 milyon po?" Kinumpirma ng aking ina. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang maksimum na 20 milyong na advance ay isa sa alang-alang. Ibibigay lang kapag ang financial report ay pasado at may pirma ng financial director na ipadadala ko para bayaran ang mga kasalukuyang utang at patatagin ang kumpanya. Ang natitirang 100 milyon ay investment capital para maipatupad mo ang mas malalaking plano. Nagtitiwala ako sa iyo at dahil na rin sa mahal na mahal ko si Tala, ayaw kong nahihirapan siya. Masayang-masaya si Julian hanggang sa tumayo siya, yumuko at nagpasalamat sa aking ina ng paulit-ulit. Paulit-ulit siyang nangako na hindi niya sisirain ang tiwala ng aking ina. At dadalhin niya ang kumpanya sa isang mas mataas na antas. Nakaupo ako sa tabi niya at nakakaramdam lang ako ng panghahamak. Tunay na nabubulagan siya ng pera. Nang lubusan ng nalunod si Julian sa kaligayahan, dahan-dahang inilahad ng aking ina ang kanyang kondisyon. Gayunpaman, may isang kondisyon ako. Opo, ano po iyon? Anumang kondisyon po ay tatanggapin ko. Mabilis na sagot ni Julian. Masyadong malaki ang halagang ito, hindi ko ito maibibigay sa iyo ng buo. Magpapadala ako ng isang tao sa iyong kumpanya. Nahahawak sa posisyon ng financial director. Lahat ng gastusin ng kumpanya, lalo na ang mga may kinalaman sa investment capital na ito, ay dapat may pirma ng taong iyon para maging panatag ako. Ang ngiti sa mukha ni Julian ay medyo nanigas. Malinaw na ayaw niyang may magmamanman sa kanya. Ito ay magiging hadlang para magamit niya ang pera para sa kanyang sariling layunin. Nag-aalangan siya. Ma, hindi po ba masyadong abala yon? Baka hindi po maintindihan ng ibang tao ang kultura ng kumpanya, mahirap pong makipagtulungan sa kanila. Uminom ang aking ina ng tsaa. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may kapangyarihan. Hindi ako naniniwala doon. Ang tao ko ay may kakayahan at siya ay hahawak lamang sa financial matters.
Hindi makikialam sa iyong technical work. Kung talagang malinis ka sa negosyo, ano ang dapat mong ikatakot? O may tinatago ka kaya ayaw mong may magmamanman sa'yo? Tinamaan ang puso ni Julian sa sinabi ng aking ina. Namutla ang kanyang mukha at agad na iniwagayway ang kanyang kamay, wala po. Malinis po ako sa negosyo, nag-aalala lang po ako. Wala kang dapat ikatakot. Agad na putol ng aking ina. Ito ang tanging at mandatoryong kondisyon. Kung papayag ka, bukas ay maaari na tayong pumirma ng kontrata. Kung hindi, huwag na lang nating pag-usapan ito. Nasa mahirap na sitwasyon si Julian. Ang 120 milyong iye ay masyadong malaking pain, hindi niya ito kayang bitawan. Ngunit ang pagkakaroon ng financial director ng aking ina ay para na ring may mata na laging nagmamanman sa bawat kilos niya. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nanalo ang kasakiman. Opo. Payag po ako sa kondisyon nyo. Sabi niya, may bahid ng pag-atubili. Ngumiti ang aking ina ng may kasiyahan. Mabuti kung ganoon, bukas ay ihahanda ni Atty. Leo ang kontrata. Basahin mo at pirmahan mo. Ang patibong ay perpektong inihanda. Nakagat na ni Julian ang pain. Akala niya ay malapit na siyang magkaroon ng malaking kayamanan. Ngunit hindi niya alam na ito ay ang unang hakbang lamang para mabuking ang kanyang tunay na pagkatao at malapit na ang kanyang pagbagsak. Simula noon, ang buhay ko ay tila binaliktad dahil sa pag-aalala ni Aling Elena. Ang investment contract ay napirmahan na ngunit ang pagpapalabas ng pera ay hindi mangyayari sa madaling panahon. Hanggang ngayon, wala pa ring pera na naipalabas. Ang financial director ng aking ina ay nasa kumpanya na para suriin ang sistema ng accounting. Ang aking ina sa payo ni Atty. Leo ay gumawa ng isang plano sa pagpapalabas ng pera na depende sa pag-unlad ng proyekto at sa malinaw na financial reports na ibibigay ng bagong financial director. Ito ay natural na hindi nagustuhan ng mag-ina na gusto lang magkaroon ng malaking halaga sa kanilang mga kamay. Halos araw-araw ay tumatawag sa akin si Aling Elena. Sa simula, matatamis pa ang kanyang mga salita. Tala, anak, kausapin mo naman ang nanay mo, bilisan na ang pagpapalabas ng pera para makapagtrabaho na si Julian. Napakaraming dapat asikasuhin ng kumpanya. Ang pagiging mabagal ng pera ay nakakaapekto sa pag-unlad. Pinananatili ko pa rin ang pagiging masunurin, sinabi ko na sasabihin ko sa aking ina. Ngunit sa negosyo, ang aking ina ang nagdedesisyon. At ang mga anak ay hindi makikialam. Pagkatapos ng ilang beses, nagsimula nang mawala ng pasensya si Aling Elena. Ang kanyang boses sa telepono ay lalong naging matalim. Wala kang silbi. Ang simpleng pakikipag-usap sa nanay mo ay hindi mo magawa. Para saan ka pa ba namin kinuha sa bahay? Kung hindi ka makatulong sa amin na maging tulay, wala ka ng silbi, itapon ka na lang. Tahimik lang akong nakinig sa kanyang panlalait, hawak ko pa rin ang telepono, ngunit naka-on ang voice recorder. Ang kanyang mga matatalim na salita ay magiging ebidensya laban sa kanila. Hindi lang ako tinatawagan ni Aling Elena para takutin, kundi nagsimula rin siyang magyabang sa lahat ng dako tungkol sa investment na malapit na nilang matanggap. Sa mga pulong ng mga babae. Sa mga pag-inom ng tsaa kasama ang mga kaibigan, lagi niyang sinasadya na banggitin kung gaano raw katalino ang kanyang anak. Na malapit na siyang makakuha ng malaking investment mula sa kanyang balay. Naku, 120 milyon ililang naman, parang ang laki na ng isyu nyo. Sapat lang iyan sa aking anak. Kapag nalista ang kanyang kumpanya sa stock market, ang halagang iyon ay wala lang. Nagyayabang siya sa isang kaibigan. At narinig ko ito nang sinadya ko siyang sunduin pagkatapos ng isang selebrasyon. Ang kanyang pagiging walang hiya ay nagpagalit at nagpatawa sa akin. Nagtatayo sila ng kastilyo sa buhangin nang hindi nila alam. Isang gabi, habang nasa reading room ako, narinig ko muli ang pag-uusap ni Julian at Aling Elena sa sala. Bahagyang nakabukas ang pinto. At tulad ng isang ugali, kinuha ko muli ang aking telepono. Gumagamit pa rin sila ng pamilyar na German na wika. Sabi ni Aling Elena, ang kanyang boses ay puno ng galit, "Dieser alte Hexer. Die fehlt uns." Ang matandang mangkukulam na ito. Sinadya niyang antalahin ito. Sumagot si Julian, "Sei ruhig, Mama. So bold wir das Geld haben, werden wir den Finanzdirektor los." Kumalma ka lang.
Makapag nakuha na natin ang pera, aalisin na natin ang financial director. Ngumisi si Aling Elena, and then werden wir ihr Tochter Ochlos, richtig. At pagkatapos ay aalisin na rin natin ang anak niya, hindi ba? Tahimik si Julian sa loob ng mahabang sandali bago sumagot, Ja, aber alles zu seiner Zeit. Malahat ay may tamang panahon. Nalamigan ang aking puso. Hahayaan na lang matapos magamit. Kaya pala, ito ang kanilang huling plano. Pagkatapos nilang makuha ang pera, aalisin nila ako sa bahay. Ang 3 taon na relasyon namin bilang mag-asawa ay walang halaga sa kanya. Mahigpit kong kinuyom ang telepono sa aking kamay. Ang recording na ito, kasama ang mga nauna, ay sapat na para gumawa ng legal na bitag na hindi nila matatakasan. Dahil hindi pa rin dumarating ang pera, lalong nagiging matigas ang ulo ni Aling Elena. Nagsimula siyang makialam sa aking pribadong buhay nang walang pag-aatubili. Isang umaga, habang naghahanda ako para pumasok sa trabaho, hinarang niya ako sa pinto. Saan ka pupunta? Tanong niya. Ang kanyang boses ay irritable. Opo, papasok po ako sa trabaho. Magalang kong sagot. Trabaho mo ang pagiging asawa. Tumikwas ang kanyang labi. Ang maliit na sweldo mo, ano ang magagawa noon? Simula ngayon, mag-resign ka na, magstay ka sa bahay para asikasuhin ang pagkain at tulungan si Julian. Para sa mga babae, ang pinakamahalagang karera ay ang pag-aalaga sa asawa at anak. Hindi ang mga walang kwentang posisyon na yan sa labas. Nagulat ako sa kanya. Hindi ito ang unang beses na sinabi niya ito, ngunit hindi siya naging ganito kahigpit sa pag-uutos. Alam ko na gusto niyang putulin ang lahat ng aking social connection, gawin akong ganap na dependent para madaling utusan. Mahalaga po sa akin ang trabaho na ito. Anong mahalaga? Putol niya sa aking sinasabi. Tingnan mo ako. Dati ay ako ang naging flower queen, maraming nanliligaw. Ngunit nang pinakasalan ko si Mang Ben, tinanggap ko na manatili sa bahay para alagaan ang aking asawa at anak. Ang tagumpay ni Mang Ben ngayon, si Julian, si Paolo, lahat iyon ay dahil sa aking pag-aalaga sa pamilya. Ang lalaki ang nagtatayo ng bahay, ang babae ang nagiging puso nito. Kailangan mong magsakripisyo para sa iyong asawa at hindi mo dapat laging iniisip ang iyong sarili. Sabi niya tungkol sa aking biyenan. Si Mang Ben, bago siya pumanaw dahil sa stroke noong nakaraang taon, ay isang mabait na lalaki na sumusunod sa kanyang asawa. Lagi siyang nagyayabang kung paano niya nagawang kontrolin ang kanyang asawa at ginagamit niya itong halimbawa para turuan ako. Sa pagkakataong ito, hindi na ako nanahimik. Ang aking pasensya ay umabot na sa limitasyon. Iba po ang panahon niyo, iba rin po ang sa akin. Nagtatrabaho po ako hindi lang para sa pera kundi para sa aking passion. Para sa aking sariling halaga, hindi po ako magre-resign. Ang matigas na saloobin ko ay nagpagulat kay Aling Elena. Hindi niya inaasahan na ang isang manugang na laging nananahimik at nagtitiis ay maglakas loob na sumagot. Namula ang kanyang mukha sa galit. Ikaw sinasagot mo ako. Walang hiya kang promdi. Sinasabi ko sa iyo, sa bahay na ito, ako ang may-ari. Ang sinabi kong isa ay isa, ang dalawa ay dalawa, wala kang karapatang magsalita rito. Ito rin po ang bahay ko. Sagot ko. Ang aking boses ay kalmado ngunit matigas. Ako po ang asawa ni Julian, ang manugang mo, ngunit ako rin po ay isang taong may sariling isip at sariling buhay. Ang pag-aaway ay lalong lumala. Sa sandaling iyon, bumaba si Julian mula sa itaas, nang makita niyang nag-aaway ang kanyang ina at asawa, agad siyang tumakbo. Anong nangyayari, ma? Bakit ang ingay-ingay niyo ng ganito kaaga? Agad na nagbago ang boses ni Aling Elena, umiiyak siya habang dinuduro ako. Julian, tingnan mo ang asawa mo. Pinayuhan ko lang siyang mag-resign para alagaan ka sa bahay. Pero sinasagot niya ako ng walang galang. Sabi niya, bahay niya raw ito at wala siyang pakialam sa akin. Tiningnan ko si Julian, naghihintay ng katarungan mula sa taong tinatawag kong asawa. Ngunit nagkamali ako. Ang kanyang mga mata ay walang pagmamahal, tanging inis at pagkalkula. Iniisip niya ang 120 milyon i. Hindi niya maaaring masira ang aming relasyon ngayon. Ngunit hindi rin siya makapagsalita laban sa kanyang ina. Tala, bakit mo kinausap si mama ng ganoon? Sisi niya sa akin, gusto lang ni mama ang pinakamabuti para sa'yo, para sa pamilya natin.
Mag-sorry ka kay mama. Hindi po ako nagkamali, bakit po ako magsusorry? Sabi ko, ang aking boses ay puno ng pagkabigo. Ikaw, Lee. Natahimik si Julian. Tiningnan niya ang kanyang ina at pagkatapos ay tiningnan ako, ang kanyang mukha ay nalilito. Sa huli, nanalo pa rin ang kanyang sariling interes. Panig siya sa kanyang ina. Wala akong pakialam. Ikaw ang manugang, mali ang sumagot sa biyenan. Mag-sorry ka na sa kanya, kung hindi, huwag mo akong sisihin. Tiningnan ko ang mag-ina, ang isa ay diktador, ang isa ay mahina at makasarili. Sila ay isang perpektong peres. Hindi na ako nagsalita pa, tahimik kong kinuha ang aking bag at lumabas ng pinto. Iniiwan sa likod ang panlalait ni Aling Elena at ang mukha ni Julian na puno ng inis. Nagsimula na ang unang paghaharap at alam ko na ito ay simula pa lang. Akala ko, pagkatapos ng pag-aaway na yon, hahayaan ako ni Aling Elena. Ngunit minamaliit ko ang kanyang pagiging walang hiya. Pagkatapos ng 2 araw, habang nasa meeting ako kasama ang isang kasosyo sa kumpanya, biglang tumakbo ang receptionist na mumutla. Ma'am Tala, nandito po ang biyenan niyo. Gumagawa siya ng ingay sa lobby. Kumirot ang aking puso. Agad akong nagpaalam sa aking bisita at mabilis na bumaba. Ang tanawin sa harapan ko ay nakakagulat. Si Aling Elena ay nakaupo sa sahig sa gitna ng lobby ng kumpanya, gulo-gulo ang buhok. At gusot-gusot ang damit. Umiiyak siya at nagkukwento sa lahat ng tao na nagtitipon sa paligid. Naku po, ang malas ko. May manugang akong walang hiyang umalis sa bahay at hindi man lang pinapansin ang kanyang asawa. Pinuntahan ko siya dito at nagtatago pa siya. Meron bang ganoong klaseng tao? Nagbigay siya ng isang perpektong pagganap. Ang ilang taong hindi alam ang kwento ay nagsimula ng tumingin sa akin nang may pakikiramay at panunisi. Natigilan ako, hindi ko alam ang gagawin. Ipaliwanag. Paano ko ipapaliwanag sa harap ng maraming tao? Sa sandaling nalilito ako. Isang pamilyar na boses, kalmado at may kapangyarihan ang narinig mula sa pinto. Balay. Ano po ang ginagawa ninyo rito? Ang aking ina. Pumasok siya, sinundan ng abogado niyang si Atty. Leo at 2 malalaking gwardya mula sa kumpanya ng aking ina. Pinananatili niya ang kanyang kalmado at elegante na pag-ugali. Ang pagdating ng aking ina ay parang isang malamig na simoy ng hangin na nagpawi sa mabigat na kapaligiran. Bahagyang nagulat si Aling Elena nang makita ang aking ina, ngunit sinubukan pa rin niyang maging matigas. Ikaw, ano ang ginagawa mo rito? Hinahanap ko ang aking manugang, wala kang kinalaman dito. Ito po ang lugar kung saan nagtatrabaho ang aking anak. Sabi ng aking ina, ang kanyang boses ay malamig. Ang ginagawa ninyo ay nakakagulo sa publiko at nakakaapekto sa reputasyon ng aming kumpanya. Hinihiling ko sa inyo na tumigil na kayo. Hindi ako titigil. May karapatan akong turuan ang aking manugang. Matigas pa rin si Aling Elena. Hindi na nagsalita ang aking ina. Sininyasan niya si Atty. Leo. Lumapit si Atty. Leo. Ang kanyang boses ay malinaw at malumanay. Ma'am, ayon po sa Article 318 ng Revised Penal Code, ang paggawa ng ingay sa publiko ay maaaring magresulta sa multa o pagkakakulong. Mayroon kaming sapat na CCTV footage na nag-record ng lahat ng inyong ginawa simula nang pumasok kayo. Kung hindi po kayo alis, napipilitan po kaming tumawag ng pulisya. Nang marinig niya ang pulisya at batas, nagsimula ng manginig si Aling Elena. Maaari siyang maging agresibo sa kanyang mabait na manugang, ngunit wala siyang lakas ng loob na harapin ang batas. Tiningnan niya ang aking ina, si Atty. Leo, at pagkatapos ay ang 2 gwardya na nakatayo na parang estatwa, at namutla ang kanyang mukha. Sa puntong ito, nagsalita ang aking ina. Ang kanyang boses ay mas malambot ngunit may bigat pa rin. Aling Elena, matatanda na tayong pareho, kung may problema man, dapat sa bahay na lang pag-usapan. Hindi dapat ginagawang eskandalo sa labas para pagtawanan ng mga tao. Umuwi na kayo. Dahil sa sinabi ng aking ina at sa banta ng batas, wala nang ibang magawa si Aling Elena. Dahan-dahan siyang tumayo, namumula ang kanyang mukha sa kahihiyan at galit. Nagbigay siya ng matalim na tingin sa akin at umalis na parang talunan. Ang mga tao sa lobby ay nagbulungan. Bumaling ang aking ina sa mga tao at sinabi, problema lang ng pamilya. Wala lang po.
Bumalik na po kayo sa trabaho. Pagkatapos, hinila niya ako sa kanyang pribadong opisina. Hindi niya ako sinisi. Marahan lang siyang nagtanong, ayos ka lang ba? Umiling ako at ang aking mga mata ay puno ng luha. Napakaswerte ko na mayroon akong nanay na tulad niya. Ang walang kwentang pagganap ni Aling Elena ay hindi lang ako hindi napahiya, kundi nabuking ang kanyang tunay na pagkatao at napagtanto ko na hindi ako kailanman mag-isa sa laban na ito. Ang insidente sa kumpanya ay nagpagalit kay Julian. Hindi dahil sa mahal niya ako kundi dahil sa natakot siya na ang tangang ginawa ng kanyang ina ay masisira ang kanyang malaking plano. Alam niya na hindi madaling kalabanin ang aking ina at ang pagpapagalit sa kanya ay parang pagputol sa sarili nilang daan sa buhay. Nang gabing iyon, hindi ako umuwi. Nagstay ako sa bahay ng aking ina. Kailangan ko ng tahimik na lugar para ayusin ang lahat ng bagay. Mga 1:00 ng gabi, habang nakaupo kami ng aking ina na sinusuri ang mga dokumento. Nagring ng paulit-ulit ang aking telepono. Si Julian. Hindi ko sinagot. Pagkatapos ng ilang sandali, nag-text siya, ang kanyang mga salita ay puno ng pagbabanta. Lumabas ka kaagad. Nasa kanto ako ng bahay ng mama mo. Kung hindi ka lalabas, gagawa ako ng ingay. Alam ko ang ugali ni Julian, sinasabi niya ang gusto niyang gawin. Ayaw kong maistorbo ang aking ina at ang mga kapitbahay. Sinabi ko sa aking ina at tahimik akong lumabas. Binuksan ang live location share para sa aking ina at binuksan ang recorder bago ako lumapit sa sasakyan ni Julian. Ang mamahaling sasakyan ni Julian ay nakaparada sa ilalim ng isang malaking puno. Nang makita niya ako, binuksan niya ang pinto, marahas niya akong hinila papasok at mabilis na nagmaneho. Anong ginagawa mo? Saan mo ako dadalhin? Nag-aalala ako. Manahimik ka. Galit niyang sigaw, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Napakagaling mo, sinulsulan mo ang mama mo na ipahiya ang aking mama. Hindi mo ba alam na dahil sa iyo ay malapit nang masira ang lahat? Mabilis na tumakbo ang sasakyan sa gabi at huminto sa isang tahimik na kalsada sa tabi ng ilog. Malakas ang hangin sa gabi. Pinatay ni Julian ang makina, humarap sa akin. At ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Tanong ko sa iyo, ano ang gusto mo? Ano ang makukuha mo sa ginagawa mong gulo? Walang pera, mababangkrap ang kumpanya. At mapupunta sa kalsada ang buong pamilya namin. Magiging masaya ka ba sa ganoong sitwasyon? Tiningnan ko siya ng diretsyo sa mata, sa unang pagkakataon, hindi ako natatakot. Ang gumagawa ng gulo ay ang mama mo, hindi ako. At tinanong mo ba ang sarili mo kung bakit ginawa iyon ng mama mo? Bakit siya nababalisa hanggang sa nawala na siya sa sarili? Hindi ba dahil sinadya ng mama mong antalahin ang lahat? Ang mama ko ay isang negosyante, hindi siya isang charity, lahat ay may proseso. Sagot ko, ang aking boses ay malamig. O baka naman sanay na kayong mangloko, kaya hindi ninyo matanggap ang pagiging malinaw. Natigilan si Julian sa sinabi ko. Hindi niya inaasahan na magagawa kong sabihin ang mga salitang iyon. Tinaas niya ang kanyang kamay para sampalin ako, ngunit tiningnan ko ang kanyang kamay, nang hindi man lang kumukurap. Ang kanyang kamay ay nanatiling nasa ere. Balak mo akong sampalin? CJ. Gawin mo. Tingnan natin kung gaano kalala ang pagiging agresibo mo. Ibinaba ni Julian ang kanyang kamay at huminga ng malalim. Alam niya na ang karahasan na yon ay lalo lang magpapalala ng sitwasyon. Sinubukan niyang kalmahin ang kanyang sarili at lumipat sa isang malambing na tono. Tala, patawad, mainit lang ang ulo ko. Pero kailangan mong intindihin ako. Ang presyon mula sa kumpanya ay mabigat sa kanyang balikat. Matanda na si mama, masyado siyang nag-aalala, huwag mo na lang siyang intindihin. Umisi ako. Huwag ko siyang intindihin? Kaya ang mga panlalait niya sa akin, ang pagtawag niya sa aking Promdi, sa German sa gitna ng aking kaarawan, hindi ko rin dapat intindihin. Ang sinabi ko ay parang kidlat sa tenga ni Julian. Namutla ang kanyang mukha, mula sa pula ay naging puti. Nauutal siya, ikaw ano ang sinasabi mo? Anong German? Huwag ka nang magkunwari. Sabi ko, ang aking boses ay malinaw. Akala mo hindi ko naiintindihan? Akala mo tanga ako para magpauto sa mag-ina nyo sa loob ng 3 taon? Boy in name Clay. Prombi na nakasuot ng sutlang damit, tama. Nawala ang pagiging sikat ni Julian. Tiningnan niya ako na parang isang estranghero.
Ang kanyang tiwala sa sarili. Ang kanyang pagiging arogante ay nawala ng tuluyan. Natakot siya ng totoo. Tala, ako patawad, kasalanan ito ni Mama. Siya ang nagsulsol sa akin na sabihin yon, hindi ko yon sinasadya. Nagsimula siyang sisihin ang kanyang ina ng mahina at kaawa-awa. Mahal kita, Tala. Kailangan mong maniwala sa akin. Mag-asawa tayo. Tulungan mo ako ngayon. Kapag nakuha ko lang ang 120 milyon ipinapangako ko na babawi ako sa iyo ng lahat. Mag-travel tayo, bibili tayo ng bagong bahay. Ano mang gusto mo ay ibibigay ko. Hinawakan niya ang aking kamay, nagmamakaawa. Tiningnan ko ang kanyang mukha at nakakaramdam lang ako ng pagkasuklam. Ang lalaking minahal ko noon na pinagkatiwalaan ko noon. Ngayon ay nabuking ang kanyang tunay na pagkatao na isang sinungaling, makasarili at walang hiya. Ang kanyang huling pag-amin ay hindi dahil sa pagsisisi kundi dahil sa takot. Dahil sa kanyang kasakiman sa malaking halagang iyon. Kinuha ko ang aking kamay mula kay Julian, parang nahawakan ko ang isang bagay na marumi. Hindi mo kailangang bumawi ng kahit ano. Wala na tayong dapat pag-usapan. Maghiwalay na tayo. Ang dalawang salitang maghiwalay na tayo ay nagpatigil kay Julian. Hindi niya inaasahan na ako ang unang magsasabi nito. Pagkatapos ng ilang segundo ng pagkabigla, ang takot sa kanyang mukha ay napalitan ng matinding galit. Maghiwalay? Ano ang sinasabi mo? Sigaw niya. Sino ka para humiwalay sa akin? Sinasabi ko sa iyo, kung maghiwalay man tayo, ako ang magpapaalis sa iyo at aalis ka na walang-wala. Ang bahay na ito, ang kotse na ito, lahat ng ari-arian ay nakapangalan sa akin at sa aking ina. Wala kang kahit anong ari-arian. Akala niya ang kanyang pagbabanta ay magpapabigat sa aking puso na magmamakaawa ako. Ngunit nagkamali siya. Walang-wala. Ngumiti ako, isang malamig na ngiti. Hindi ako naniniwala doon. Una, ang utang na 20 milyong na hiniram mo sa aking ina mahigit 1 taon na ang nakakaraan. Ang mga dokumento ng utang na may pirma mo ay nasa amin pa rin. Kasama ang interest, aabot na sa 21 milyon ngayon. Akala mo ba ay palalampasin yon ng nanay ko? Muli na namang namutla ang mukha ni Julian. Nakalimutan niya o sinadyang kalimutan ang utang na yon. Pangalawa, patuloy ko, ang aking boses ay dahan-dahan. Nasa akin ang lahat ng recording mula sa iyong kaarawan hanggang sa mga pag-uusap ninyo ng iyong ina sa bahay. Nakarecord ang buong balak ninyo na lokohin at agawin ang ari-arian ng aking ina. Nakarecord ang inyong plano na iwan na lang pagkatapos pakinabangan. Sa palagay mo, sa mga ebidensyang iyon, kung dadalhin sa korte, sino ang aalis na walang-wala? O baka may pupunta sa kulungan dahil sa panloloko? Bawat salita na sinasabi ko ay parang isang kutsilyo na dumidiretso sa tiwala sa sarili ni Julian. Nanginginig siya. Tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang inosente at mabait na asawa ay may kakayahang magplano at maghawak ng napakaraming ebidensya. Tuluyan siyang nawalan ng kontrol. Nang makita ko na sapat na ang kanyang pagkabigla, sinimulan ko na ang huling atake. Pero huwag kang mag-alala, hindi kami ubos-ubusan. Bibigyan ka namin ng pagkakataon. Tinaas ni Julian ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nagbigay ng isang bahagyang pag-asa. Anong pagkakataon? Nabalitaan ko na ang iyong kumpanya ay magkakaroon ng isang malaking selebrasyon. Isang selebrasyon para i-anunsyo ang bagong proyekto at humingi ng karagdagang investment. Ang impormasyong ito ay galing sa financial director na inilagay ng aking ina. Tumango si Julian ng mekanikal. Sinubukan niyang mag-organisa ng selebrasyon na ito para magkaroon ng huling pagkilos, gamit ang tsismis tungkol sa 120 milyong na investment ng aking ina bilang pain para sa ibang investors. Mabuti. Sabi ko. Ako at ang aking ina ay dadalo sa selebrasyon na yon at i-anunsyo namin ang aming desisyon na mamuhunan doon. Hindi makapaniwala si Julian sa kanyang narinig. Ikaw totoo ba? Mamumuhunan pa rin ang mama mo? Depende sa iyong ugali. Sabi ko at hinayaan kong mag-isip siya. Agad niyang kinuha ang pagkakataon at nangako siya ng paulit-ulit. Gagawin ko ang lahat. Basta dumalo kayo ng mama mo, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Mabuti, maghanda ka para sa iyong selebrasyon, magpadala ka ng imbitasyon, at sa oras na iyon ay ayusin natin ang lahat.
Binuksan ko ang pinto ng sasakyan, lumabas ako at nalanghap ang sariwang hangin sa gabi. Hindi ko na binalikan ang kawawa na mukha ni Julian sa loob ng sasakyan. Alam kong ang imbitasyon sa selebrasyon ay sa katunayan ay imbitasyon sa libing ng kanyang karera at dignidad. At ako ang magiging honorary guest sa seremonya na yon. Nang matanggap ang balita na dadalo kami ng aking ina sa selebrasyon, tuwang-tuwa ang mag-ina na parang nakakita ng ginto. Naisip nila na napalambot ako ng mga pangako ni Julian. Na dahil sa mahal ng aking ina ang kanyang anak ay sa wakas ay sumuko rin siya. Ang kanilang pagiging tanga at pagmamalaki ay nagbulag sa kanilang mga isip. Agad nilang inihanda ang lahat para sa selebrasyon, isang selebrasyon na naniniwala sila na magiging daan para sa kanila para maabot ang mas mataas na antas. Tinawagan ako ni Julian. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging matamis at masigasig tulad ng dati. Tinanong niya ako kung anong kulay ng damit ang gusto ko, kung anong pagkain ang gusto ko sa selebrasyon. Na para bang hindi nagkaroon ng tensyon na paghaharap sa tabi ng ilog. Sagot ko lang ng mabilis ang kanyang mga tanong. Isang araw bago ang selebrasyon, tinawagan ng aking ina si Julian sa bahay. Sabi niya, mayroon siyang huling kondisyon bago opisyal na i-anunsyo ang investment. Sa selebrasyon bukas, sa harap ng lahat ng bisita, kailangan mong mag-sorry sa publiko kay Tala. Sabi ng aking ina, ang kanyang boses ay kalmado. Kailangan mong mag-sorry sa lahat ng iyong ginawa, sinabi, na hindi maganda sa kanya, at sa mga maling pagtrato ninyo ng iyong ina sa kanya. Magagawa mo ba yon? Bahagyang nagulat si Julian. Ang paghingi ng tawad sa kanyang asawa sa harap ng maraming tao ay isang malaking kahihiyan sa kanyang pagmamataas. Ngunit nang isipin niya ang 120 milyon ang kanyang maliit na pride ay walang halaga. Agad siyang tumango. Opo, gagawin ko po. Basta't masaya po kayo, gagawin ko po. Alam ko na marami akong nagawang mali kay Tala. Ang paghingi ng tawad sa kanya ay dapat lang. Ngumiti ang aking ina ng may kasiyahan. Mabuti, umaasa ako na tutuparin mo ang iyong salita. Pagkaalis ni Julian, tinanong ko ang aking ina, bakit mo po siya pinilit mag-sorry? Ang sorry naman niya ay peke lang. Tiningnan ako ng aking ina, ang kanyang mga mata ay malalim. Alam ko na peke yon, ngunit gusto ko siyang pagbayarin sa lahat ng kanyang ginawa, gusto kong yumuko siya sa taong lagi niyang minamaliit. Iyon ay isang parusa. Bukod pa rito, ang sorry na iyon ay ang perpektong panimula para sa kung ano ang gagawin natin. Ito ay lalong magpapabigat sa kanyang pagbagsak. Habang abala ang mag-ina ni Julian sa kanilang mga damit. Sa pag-aayos para sa selebrasyon, tahimik din kaming naghahanda ng aking ina ng aming huling sandata. Ang financial director ng aking ina ay nakakalap na ng sapat na ebidensya tungkol sa malubhang financial situation ng kumpanya ni Julian. Nalaman niya na pineke ni Julian ang financial reports. Pinalaki ang kita ng 10 milyong para itago ang malalaking utang at lokohin ang mga investors. Inihanda ni Atty. Leo ang isang press release. Isang legal na demanda para bawiin ang utang na 20 milyong at isang reklamo para sa fraud laban kay Julian. Lahat ay handa na. Naghihintay lang kami sa oras. Naghihintay na si Julian at Aling Elena ay nasa tuktok ng kanilang tagumpay para itulak sila sa bangin. Ang malaking palabas ay malapit nang matapos at handa na kami para sa pinakamalaking finale. Ang selebrasyon ay ginanap sa isang 5-star hotel sa gitna ng lungsod. Ang lugar ay napakagarbo, masigit pa sa aking kaarawan. Si Julian at Aling Elena ay nakatayo sa pinto para salubungin ang mga bisita. Ang kanilang mga mukha ay nagniningning sa kaligayahan at pagmamalaki. Si Aling Elena ay nakasuot ng isang gintong-gintong damit, may suot na mamahaling alahas. Mukha siyang isang reyna. Si Julian ay nakasuit na nakasuot ng mamahaling damit. At nakakatanggap ng mga pagbati. Nang pumasok kami ng aking ina, ang lahat ng mata ay nasa amin. Ang aking ina ay nakasuot ng isang dark blue evening gown, eleganteng-elegante. Ako naman ay pumili ng isang simpleng puting damit, ngunit eleganteng-elegante. Ang kalmado at tiwala sa sarili ng aming mag-ina ay tila hindi bagay sa masayang kapaligiran ng selebrasyon. Agad na tumakbo si Julian para salubungin kami, ang kanyang mukha ay puno ng kasabikan. Ma, andito na po kayo. Hinihintay na po kayo ng lahat. Lumapit din si Aling Elena. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya ako ng may pagkakaibigan.
Hinawakan niya ang aking kamay, ang kanyang boses ay artipisyal na matamis. Tala. Ang ganda mo ngayon. Tara, pumasok ka na, magsisimula na ang selebrasyon. Kami ay pinaupo sa honorary table kasama ang ilang malalaking investors. Ang lahat ay tumitingin sa aking ina ng may paghanga at pag-asa. Ang chismis tungkol sa 120 milyong na investment ay kumalat na sa buong mundo ng negosyo. Pagkatapos ng opening remarks, umakyat si Julian sa stage. Ang ilaw ay nakatutok sa kanya, na nagpapabida sa kanya. Nagkwento siya tungkol sa kanyang vision, sa misyon ng kumpanya, sa mga ambisyosong plano sa kinabukasan. Ang kanyang boses ay malakas at nakakakumbinsi. Pagkatapos, tulad ng kanyang pangako, nagbago siya ng topic. At ngayon, sa espesyal na okasyon na ito, gusto ko rin na magbigay ng taos-pusong pasasalamat at paumanhin sa isang napakahalagang tao sa aking buhay. Siya ang aking asawa, si Tala. Tiningnan niya ako, ang kanyang mga mata ay nagkukunwaring may pagmamahal. Sa loob ng mahabang panahon dahil sa pagiging abala sa trabaho. May mga pagkakataon na wala akong pakialam, may mga salita at kilos na nagpasakit sa kanyang damdamin. Mayroon din kaming hindi pagkakaintindihan ng aking ina sa kanya. Ngayon, sa harap ng lahat, gusto ko siyang humingi ng tawad, sana ay mapatawad niya ako. Yumuko siya at nagpalakpakan ang buong audience. Ang lahat ay tumingin sa akin ng may paghanga. Na iniisip na ako ay isang swerteng babae na may asawa na marunong humingi ng tawad at nagmamahal sa kanyang asawa. Pinunasan ni Aling Elena ang kanyang mga mata ng may drama. Na para bang naantig siya. Umupo lang ako ng tahimik, may bahagyang ngiti sa aking labi. Ang peking sorry na ito, ang walang kwentang pagganap na ito, lahat ay nasa aking plano. Pagkatapos ng sorry, bumaling si Julian sa aking ina, ang kanyang boses ay puno ng respeto. At ngayon, nais kong anyayahan ang aking biyenan, ang chairperson ng Hong An Group, si Emel Hong An, na umakyat sa entablado para magbigay ng ilang salita at ianunsyo ang isang mahalagang desisyon, isang malaking pagbabago para sa aming kumpanya. Nagtinginan si Julian at Aling Elena. Ang kanilang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan ng tagumpay. Naniniwala sila na ang sandali na pinakahihintay nila ay dumating na. Ang pera ay malapit nang nasa kanilang mga kamay. Kalmadong tumayo ang aking ina, inayos ang kanyang damit at dahan-dahang umakyat sa entablado sa gitna ng mainit na palakpakan. Ang finale ay opisyal na nagsimula. Umakyat ang aking ina sa entablado. Ang kanyang tindig ay eleganteng-elegante. Hindi siya nagmamadali sa podyum kundi tumigil muna sandali, tiningnan ang buong venue. Dahil sa kanyang pananahimik, humina ang palakpakan. At napalitan ito ng matinding pag-asa. Si Julian at Aling Elena ay nakatayo sa tabi ng entablado, ang kanilang mga ngiti ay nasa kanilang mga labi, ang kanilang mga mata ay nakatutok sa aking ina. Hindi nila pinalalampas ang kahit isang kilos. Mga minamahal na bisita, nagsimula ang aking ina. Ang kanyang boses ay malalim, malinaw. At umaalinggaw sa buong venue dahil sa modernong sound system. Ako si Hong An, ang nanay ni Tala at ang biyena ng ng kumpanyang ito, si Ewer Julian. Tumigil siya at mumiti ng bahagya. Dumalo ako dito ngayon bilang isang potential investor at bilang isang ina. Narinig ko ang aking manugang na nagpresenta ng kanyang mga plano at malalaking pangarap. Narinig ko rin ang taos-puso niyang paghingi ng tawad sa aking anak. Naantig ako. Tumango si Julian at Aling Elena, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagmamalaki. Naisip nila na ang lahat ay nangyayari ayon sa kanilang gusto. Para makagawa ng isang malaking investment decision, patuloy ng aking ina. Ginawa ko ang isang bagay na gagawin ng bawat maingat na investor, at iyon ay ang pag-aaral ng mabuti sa financial situation ng kumpanya. At ngayon, sa halip na ianunsyo ang investment, gusto kong ibahagi sa inyo ang ilang numero na nalaman ko. Ang sinabi ng aking ina ay nagdulot ng gulo sa audience. Ang ngiti sa mukha ni Julian at Aling Elena ay nanigas. Naramdaman nila na may masamang mangyayari. Sumenyas ang aking ina sa backstage, lumabas si Atty. Leo, may dalang projector at isang malaking screen na mabilis na inilagay. Kinonekta ni Atty. Leo ang kanyang computer at agad na lumabas sa screen ang mga graph at numero. Mga minamahal na bisita, tinuro ng aking ina ang screen. Ito ang financial report na ibinigay sa akin ng kumpanya ni Ewer Julian.
Ayon sa report na ito, ang kumpanya ay may net profit na mahigit 40 milyong yen noong nakaraang taon. Isang napakagandang numero, hindi po ba? Ang lahat ay tumango at nagpalakpakan. Nakahinga ng maluwag si Julian. Akala niya ay nagpapaarte lang ang aking ina bago ibuhos ang pera. Ngunit ang boses ng aking ina ay biglang naging matigas. Ito ang katotohanan. Nag-click si Attorney Leo, at isa pang report ang lumabas sa screen, at ang mga numero ay ibang-iba. Ito ang tunay na financial report na kinuha mula sa internal accounting system at kinumpirma ng mga bank transaction. Ang totoo ay hindi lang nawalang kita ang kumpanya ni Julian, kundi malaki pa ang nalulugi. Ang 40 milyong yen na kita ay isang peking numero, ginawa mula sa mga peking kontrata, peking bills. Nagulat ang buong venue. Natigilan si Julian at Aling Elena. Ang kanilang mga mukha ay namutla na parang papel. Patuloy pa rin ang aking ina. Hindi sila binigyan ng kahit isang segundo para mag-isip. At ito pa, ang mga utang sa report na ibinigay sa akin, matalino na tinago ni Julian ang mga expired na utang sa bangko, utang sa suppliers. Utang sa sweldo ng mga empleyado na umaabot sa halos 60 milyong yen. At kasama na roon ang 20 milyon yen na hiniram niya sa akin mahigit isang taon na ang nakakaraan at hindi pa nababayaran kahit isang sentimo. Bawat salita na lumabas sa bibig ng aking ina ay parang martilyo na bumabagsak. Ang mapait na katotohanan ay nabuking ng hindi maikakaila sa harap ng daan-daang tao. Ang imahe ng isang matalinong batang negosyante, ng isang tech company na may malaking potensyal na itinayo ni Julian ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Mga minamahal na bisita. Sabi ng aking ina, dumalo ako dito ngayon hindi para mamuhunan sa isang kasinungalingan. Dumalo ako dito para makuha ang hustisya para sa aking anak at para bigyan ng babala ang lahat ng investors dito tungkol sa tunay na pagkatao ng taong ito. Natigilan si Julian at Aling Elena. Hindi makapagsalita. Hindi sila makapaniwala na ang babaeng itinuring nilang malaking biktima na naniniwala silang nasa kanilang mga kamay na. Ay nagawang baligtarin ang sitwasyon sa isang napakagandang paraan. Ang kapaligiran sa venue mula sa pagkagulat ay napalitan ng galit. Ang mga investors na naroroon. Ang mga taong may intensyon na makipag-ugnayan kay Julian ay naramdaman na niloko sila ng malaki. Tumayo ang aking ina sa entablado, ang kanyang boses ay matigas at malakas. Tinapos ang lahat ng pag-asa ng mag-ina. Dahil sa lahat ng dahilan na yon, ako, si La Hong An, chairperson ng Hong An Group, ay opisyal na nag-aanunsyo ng pagbawi sa lahat ng plano ng investment na 100 milyong yen sa kumpanya ni Julian. Kasabay nito, agad naming sisimulan ang legal na proseso para idemanda siya. Para bawiin ang utang na 20 milyong yen kasama ang lahat ng interest. Ang deklarasyon ng aking ina ay parang kulog sa kalangitan. Hindi lang ito nagpawi sa pag-asa ni Julian, kundi nagdulot din ng mas malaking sunog. Isang eleganteng lalaking nasa edad na nakilala ko bilang si Emon Tran. Ang CEO ng isang malaking software company ay biglang tumayo. Siya ay isa sa pinakamahalagang kasosyo na nakakuha ni Julian ng kontrata. Namumula ang kanyang mukha sa galit. Julian, sinungaling ka pala. Gumamit ka ng peking reports para pumirma ng kontrata sa amin. Hindi iyan katanggap-tanggap. Sigaw ni Emon Tran. Ang aming kumpanya ay nag-aanunsyo rin ng pagbawi sa lahat ng partnership sa iyong kumpanya at ay dedemanda ka namin dahil sa fraud. Ang boses ni Emon Tran ay parang isang utos. At ang iba pang investors ay tumayo rin, nagsisigawan. Babawiin na rin namin ang aming investment. Ibalik mo sa amin ang pera namin. Sinungaling. Ang selebrasyon ay naging isang korte. Nanginginig si Julian sa entablado, ang kanyang likod ay basa sa pawis. Nauutal siya, sinubukang magpaliwanag, hindi po ganoon. Pakinggan niyo po ako, isang hindi pagkakaintindihan lang ito. Ngunit wala nang gustong makinig sa kanya. Ang tiwala ay tuluyan ng gumuho. Si Aling Elena, pagkatapos ng unang pagkabigla, ay nagsimulang mapagtanto ang trahedya na nangyayari. Tumakbo siya sa entablado, hinawakan ang kamay ng aking ina, at sumisigaw na parang baliw. Ikaw ay masama. Sinira mo ang aking anak. Ginawa mo kaming biktima. Bakit mo ginawa ito? Kalmadong tinanggal ng aking ina ang kanyang kamay. Hindi ako nanira ng sinuman, sinasabi ko lang ang totoo.
Ang nanira sa iyong anak ay ikaw at ang walang hanggang kasakiman ng mag-ina. Ang kaguluhan ay umabot sa sukdulan, ang mga investors ay pinalibutan si Julian, hinihingi ang kanilang pera. Ang mga reporters na naroroon ay walang tigil sa pagkuha ng litrato. Nire-record ang pagbagsak ng isang nagsisimulang bituin. Si Aling Elena ay patuloy pa rin sa pagsisigaw at panlalait, at wala na siyang anyo ng isang reyna sa simula ng selebrasyon. Ang magarbong selebrasyon ay naging isang gulo, isang trahedya na ang mga pangunahing karakter ay ang mga sinungaling na nagbabayad para sa kanilang mga kasalanan. Sa gitna ng kaguluhan, si Aling Elena, dahil sa matinding pagkagulat at galit, ay naging malambot at bumagsak sa entablado. Ang malakas na sigaw ni Paolo, ang kapatid ni Julian, ay narinig at nagkaroon ng gulo. Mabilis na tinawag ang ambulansya, at si Aling Elena ay dinala sa ospital sa kritikal na kondisyon, ang kanyang mukha ay namumula. Si Julian, sa gitna ng pagkabigla dahil sa kanyang ina, ay pinalibutan ng mga investors at mga creditors, hindi siya makatakas. Bago magsimula ang selebrasyon, nagsumite na si Atty. Leo ng report sa pulis at ibinigay ang lahat ng digital na ebidensya sa mga investigators, kaya agad na kumilos ang mga otoridad pagkatapos makatanggap ng balita. Sa sandaling iyon, mula sa pangunahing pinto, pumasok ang ilang pulis na nakauniporme. Nakatanggap sila ng balita tungkol sa isang organisadong commercial fraud. Pagkatapos suriin ang mga paunang ebidensya na ibinigay ni Atty. Leo, agad silang lumapit kay Julian. Julian, nakatanggap kami ng reklamo na mayroon kayong gawain ng panloloko at pag-agaw ng ari-arian, sumama kayo sa amin sa presinto. Isang malamig na silver na posas ang ikinabit sa kamay ni Julian. Wala na siyang lakas para lumaban, ang kanyang mukha ay nawalan na ng emosyon. Dinala siya sa harap ng daan-daang mata, sa harap ng dose-dose ng kamera na nakatutok sa kanya. Ang pangarap na maging bilyonaryo, ang pangarap ng isang maluwalhating kinabukasan ay gumuho, at ang natira lang ay ang mapait na katotohanan ng isang kriminal. Samantala, kalmado kaming umalis ng hotel ng aking ina. Dumaan kami sa gitna ng kaguluhan, dumaan sa mga natira sa isang palabas na nagtapos na. Napakasariwa ng hangin sa labas. Huminga ako ng malalim. At naramdaman ko ang kakaibang gaan sa aking dibdib. Ang mga sumunod na araw ay puno ng hindi magandang balita tungkol sa pamilya ni Julian. Ang kanyang kumpanya ay agad na selyado para sa investigasyon. Ang lahat ng ari-arian ni Julian, mula sa mansyon, mamahaling kotse, hanggang sa bank account, ay hinarang para sa execution at pagbabayad ng utang. Ang mga creditors ay pumila sa labas ng kumpanya, ngunit ang natanggap lang nila ay isang saradong bakal na pinto. Ang imperyo na sinubukang itayo ni Julian sa pamamagitan ng kasinungalingan ay gumuho sa loob lamang ng isang gabi. Mabilis at brutal ang lahat, tulad ng kung paano lumalabas ang kasakiman ng tao. Si Aling Elena ay dinala sa emergency room sa critical na kondisyon. Pagkatapos ng ilang araw na unconscious, nalagot ang kanyang hininga, hindi niya na nakita ang kanyang anak sa huling pagkakataon. Ang kanyang libing ay tahimik, kasama lamang ang ilang malapit na kamag-anak. Si Julian, bilang isang kriminal na nasa kulungan, ay hindi pinayagan na dumalo sa libing ng kanyang ina. Ang kaso ni Julian ay nililitis pagkatapos ng ilang sandali. Dahil sa mga hindi maikakailang ebidensya mula sa peking financial reports, sa mga testimonya ng mga biktima, hanggang sa mga recording tungkol sa panloloko ng mag-ina, yumuko si Julian at umamin sa kanyang kasalanan. Siya ay hinatulan ng maraming taon sa kulungan dahil sa fraud. Humigit kumulang isang buwan pagkatapos ng paglilitis, pinuntahan ako ni Paolo, ang kapatid ni Julian. Mukha siyang payat at mas matanda ng 10 taon. Ang kanyang dating hitsura na parang spoiled brat ay nawala, at napalitan ito ng pagod at kawalan ng pag-asa. Hindi siya nag-iisa, may dala siyang folder ng mga dokumento. Ate Tala, sabi ni Paolo. Ang kanyang boses ay malumanay. Ito po ang divorce papers na napirmahan na ni Kuya Julian sa kulungan. Dinala ko po ito para sa inyo. Kinuha ko ang mga dokumento at hindi ako nagsalita. Ang aking kasal ay sa wakas ay natapos ng opisyal. Nag-aalangan si Paolo na magpatuloy, ang kanyang boses ay nagmamakaawa, Ate Tala. Alam ko po na ang pamilya namin ay nakagawa ng maraming pagkakamali sa inyo at kay tita. Nagbayad na rin po si Kuya Julian. Pwede po ba napatawarin na ninyo kami? Ang utang na 20 milyong ay babayaran po namin.
Pero ang interest po ay masyadong malaki. Ngayon, ang mga bahay at ari-arian ay selyado na. Hindi ko po alam kung paano kami makakabangon. Tiningnan ko si Paolo at pagkatapos ay ang aking ina na nakaupo sa tabi ko. Ang aking ina ay hindi nagbago ng ekspresyon. Nananahimik lang siya at hinayaan akong magdesisyon. Naalala ko ang mga panlalait, ang masasamang balak, naalala ko ang kahinaan ni Julian nang sinisisi niya ang lahat sa kanyang ina. Ang pagpapatawad sa mga taong ito ay isang luxury. Paolo, sabi ko. Ang aking boses ay kalmado. May batas ang batas. Ang utang ay dapat bayaran kasama ang principal at interest. Iyan ay natural lang. Kami ng aking ina ay walang ginagawang mali sa batas. Bukod pa rito, ang pera na yon ay hindi lang pera, ito ay ang dignidad ng aking ina at ang mga sakit na naranasan ko. Hindi ako naniniwala na ang dignidad at sakit ay madaling mabubura. Yumuko si Paolo at nanginginig ang kanyang mga balikat. Alam niya na hindi niya kami mababago. Sa sandaling ito, nagsalita ang aking ina, ang kanyang boses ay malamig, umuwi ka na. At sabihin mo sa iyong kuya na kung ano ang itinanim, siya rin ang aanihin. Ito ang kabayaran niya sa kanyang kasinungalingan at kasakiman. Tahimik na tumayo si Paolo. Yumuko para magpaalam at umalis ng walang-wala. Nang makita ko ang kanyang kawawang likod, hindi ako naramdaman ng anumang panalo o pakikiramay. Naramdaman ko lang ang kapayapaan. Ang nakaraan ay nasa likod ko na. Isang lumang kabanata sa aking buhay ay opisyal na nagtapos. Pagkatapos ma-finalize ang divorce, naramdaman ko na parang nabunutan ako ng isang mabigat na pasanin sa loob ng 3 taon. Ang divorce decree na nasa aking kamay ay nagbigay ng isang kakaibang pakiramdam ng gaan at kalayaan. Hindi na ako asawa ni Julian, hindi na ako manugang ni Aling Elena. Ako si Tala muli, ako mismo, isang babae na may sariling kakayahan at isang magandang kinabukasan sa harapan. Lumipat ako para manirahan kasama ang aking ina. Ang tahimik na garden villa ay naging lugar para pagalingin ang aking kaluluwa. Bawat umaga, gumigising ako sa huni ng mga ibon sa halip na panlalait. Kasama ko ang aking ina na nag-aalaga sa aming hardin, nagbabasa ng libro, at magkasama kaming pumupunta sa kumpanya. Binigyan ako ng aking ina ng isang mahalagang posisyon sa grupo. Hindi dahil sa anak niya ako kundi dahil nagtitiwala siya sa aking kakayahan at sa karanasan na nakuha ko. Ang trabaho ay inabot ako at wala na akong oras para isipin ang mga nangyari noon. Nahanap ko muli ang kaligayahan. Paminsan-minsan ay nakakarinig ako ng balita tungkol sa pamilya ni Julian. Pagkatapos maibenta ang kanilang mga ari-arian para bayaran ang mga investors at bangko, ang natira ay halos wala na. Si Paolo, mula sa isang spoiled brat, ay kailangan na ngayon na mag-isa na magbayad sa malaking utang ng kanyang kuya. Kinailangan niyang ibenta ang maliit na bahay na iniwan ng kanyang mga magulang. At lumipat sa isang masikip na apartment. Narinig ko na kailangan niyang gawin ang lahat ng uri ng trabaho. Mula sa pagiging grab driver hanggang sa pagiging kargador sa palengke para mabuhay at dahan-dahang bayaran ang utang sa amin. Bawat buwan ay nagpapadala siya ng isang maliit na halaga sa bank account ng aking ina. Isang lumang kaibigan ang nagkwento na nakita niyang kumakain si Paolo ng tinapay sa isang kanto. Mukha siyang payat at maitim, malayo sa kanyang dating maayos na hitsura. Nang marinig ko ang mga bagay na yon, wala akong naramdaman. Iyon ang daan na pinili nila. At ang mga bunga na kailangan nilang anihin. Lumipas ang oras, mahigit 3 taon na ang nakakaraan simula nang makulong si Julian. Dahil sa magandang pag-ugali. Lumabas siya ng kulungan bago ang kanyang oras. Nalaman ko ang balitang ito mula kay Atty. Leo, ngunit hindi ko ito pinansin. Siya ay isang estranghero na lang sa aking buhay. Isang hapon sa katapusan ng linggo, nagpunta kami ng aking ina sa isang malaking mall para mamili. Habang namimili kami sa isang high-end na tindahan ng damit, naramdaman ko na may nakatingin sa akin. Lumingon ako at natigilan, si Julian at Paolo. Nakatayo sila sa kabilang panig ng tindahan, ang kanilang itsura ay malayo sa aking naalala. Mukhang mahirap at pagod si Paolo, tulad ng narinig ko sa mga kwento. Ngunit ang mas nagpagulat sa akin ay si Julian. Payat na payat siya, maitim ang balat, at gulo-gulo ang buhok. Ang kanyang damit ay luma at maluwag. Ang ilang taon sa kulungan ay kinuha ang lahat ng kanyang kagandahan,
ang natira lang ay isang nasa edad na lalaki na may mga matang puno ng pagod at galit. Nagtagpo ang aming mga mata. Sa isang sandali, nakita ko ang pagkalito at pagiging mahina sa mga mata ni Julian. Ngunit agad itong napalitan ng matinding galit. Naisip niya na ako at ang aking ina ang nagtulak sa kanya sa ganoong sitwasyon. Sinungaling! Galit na sigaw ni Julian, ang kanyang boses ay malumanay. Tumakbo siya patungo sa akin na parang isang nasaktang hayop. Nagulat ang mga tao sa tindahan at lumayo. Mabilis akong hinila ng aking ina sa likod niya. Bago ako makapag-isip. Nasa harapan ko na si Julian, tinaas ang kanyang kamay at sinubukang sampalin ako. Ngunit ang kanyang kamay ay hindi nakarating sa akin. Ang dalawang security guard ng mall ay mabilis na dumating. At hinawakan ang magkabilang kamay ni Julian at itinumba siya sa sahig. Bitawan niyo ako. Masamang babae. Sinira mo ang buong pamilya ko. Patuloy pa rin sa pagsisigaw si Julian. Sinubukang bumangon. Agad na tumakbo si Paolo, sinubukang tulungan ang kanyang kapatid na tumayo at paulit-ulit na nagsusori sa mga tao. Sorry. Kakalabas lang po ng kulungan ng kuya ko. Hindi po siya maayos ang isip, sana po ay maintindihan niyo. Mabilis na dumating ang manager ng tindahan at ang pulisya. Pagkatapos suriin ang security camera at kunin ang mga salaysay. Dinala nila ang magkapatid. Nagkaroon ng gulo sa mall. Kami ng aking ina ay dinala sa isang pribadong silid para kumalma. Tiningnan ko ang nanginginig kong kamay. Hindi ako natakot kundi naramdaman ko ang kapaitan. Ang mga tao, kapag nabubulagan ng galit, ay nakakaawa. Pagkatapos ng ilang linggo pagkatapos ng hindi inaasahang pagkikita na yon, nagpunta kami ng aking ina sa isang charity event sa isang orphanage sa Vendo. Ito ay isang aktibidad na madalas na ginagawa ng kumpanya ng aking ina. Nang huminto ang aming sasakyan sa gate ng orphanage, hindi sinasadya na nakita ko ang isang pamilyar na tanawin. Sa ilalim ng isang matandang punong nara, may dalawang lalaki na abala sa pag-aayos ng mga basurang nakuha nila. Kahit na mahina ang kanilang mga katawan, agad kong nakilala sina Julian at Paolo. Siguro ito ang kanilang bagong trabaho. Hindi ko alam kung ito ay tadhana, ngunit nagdesisyon akong lumabas ng sasakyan. Sumama rin ang aking ina. Wala siyang sinabi, tumayo lang siya sa likod ko. Nang makita nila kami, nagulat ang magkapatid. Yumuko si Paolo at nahiya na tumingin sa amin. Si Julian naman, pagkatapos ng isang sandali ng pagkabigla ay tiningnan ako ng may galit. Bakit ka nandito? Para lait-laitin kami. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng hamon. Wala akong oras para sa ganoon. Sabi ko, ang aking boses ay kalmado. Gusto ko lang magtanong sa'yo. Nagsisisi ka ba sa lahat ng iyong ginawa? Ngumisi si Julian, isang masakit na ngiti. Nagsisisi. Bakit ako magsisisi? Ikaw ang dapat magsisi. Kung naging masunurin ka lang noon. Kung ibinigay lang ng mama mo ang pera, iba sana ang lahat. Hindi sana masisira ang aming pamilya, hindi sana namatay ang mama ko, at hindi sana ako nakulong. Ganoon pa rin siya. Lagi niyang sinisisi ang iba, at hindi niya kailanman inamin ang kanyang mga pagkakamali. Kaya naniniwala ka pa rin na kami ng aking ina ay tanga, madali kaming maluloko. Tanong ko. Hindi ba totoo? Mayabang na sagot ni Julian, kayo lang ang masama, alam nyo na, pero gumawa pa rin kayo ng patibong para sa amin. Tiningnan ko siya ng diretsyo sa mata. At bigla nagsalita ako sa German. Isang matatas at malinaw na German. Ich habe alles von Anfang an just. Alam ko ang lahat mula pa sa simula. Ang sinabi ko ay parang isang bomba na sumabog sa tahimik na lugar. Natigilan si Julian at Paolo, ang kanilang mga mata ay malaki, ang kanilang mga bibig ay nakanganga, hindi sila makapaniwala sa kanilang narinig. Patuloy ako sa German pa rin. Ang aking boses ay malamig at malinaw, vom ersten Tag an, als mich in Dorfchen nanntet, habe ich jedes Wort gehört, jeden Schmutzigen Plan jekan. Mula sa unang araw na tinawag niyo akong Promdi, narinig ko ang bawat salita, at alam ko ang bawat maruming plano. Ang katotohanan ay nabuking na. Ang sikreto na tinago ko sa loob ng maraming taon, ang sandata na itinago ko para sa sandaling ito, sa wakas ay nailabas ko na. Ang mukha ni Julian at Paolo mula sa pagkabigla ay naging takot at pagkatapos ay desperasyon.
Napagtanto nila na hindi sila ang nagkokontrol. Sila ay mga kawawang puppet lamang sa isang palabas na sila mismo ang nagsimula, ngunit ako ang may hawak sa mga tali. Ang kanilang espiritu. Ang kanilang huling pagmamataas ay tuluyan ng gumuho pagkatapos ng pag-amin na ito. Ang katahimikan ay bumalot sa lugar. Ang hangin ay humihip sa mga tuyong dahon ng nara. At ang tunog ay parang malungkot na hininga. Nananatiling nakatayo si Julian at Paolo, ang kanilang mga mukha ay walang kulay. Ang aking pag-amin ay isang malaking suntok sa kanila. Isang suntok na mas masakit pa kaysa sa pagkawala ng lahat ng ari-arian o pagkakakulong. Sinira nito ng tuluyan ang kanilang pagmamataas at pagiging walang hiya. Si Paolo ang unang bumali sa katahimikan. Humarap siya kay Julian, ang kanyang tingin ay hindi na paghanga kundi panunumbat at galit. Nakita mo na? Sinabi ko na sa iyo. Sigaw ni Paolo. Ang kanyang boses ay malumanay. Sinabi ko na sa iyo na huwag mong maliitin si ate. Lahat ito ay kasalanan mo, sa iyong katangahan at pagmamalaki. Sinira mo ang pamilyang ito. Ikaw. Ano ang sinasabi mo? Nagulat si Julian sa kanyang kapatid. Sinasabi mo na kasalanan ko. Kung hindi ka lang sana spoiled brat, kung hindi ka lang sumunod sa mama, mangyayari ba ito? Sumunod ako sa iyo dahil naniwala ako. Naniwala ako sa magandang kinabukasan na pininta mo. Pero ano ang ginawa mo? Isa ka lang talunan. Walang hiya. Sinugod ni Julian si Paolo at sinuntok niya. Hindi rin nagpatalo si Paolo at sinuntok din niya ang kanyang kuya. Ang magkapatid, na dating magkasama sa laban, ay nag-aaway na ngayon na parang dalawang ligaw na hayop. Sinisisi nila ang isa't isa, nilalait ang isa't isa, inilalabas ang lahat ng kanilang galit, pagkabigo at kawalan ng pag-asa sa isa't isa. Ang mga basurang kinokolekta nila ay kumalat sa sahig. Kami ng aking ina ay nanood sa tanawing yon, hindi nagsasalita. Wala akong naramdamang panalo, tanging isang kakaibang kawalan. Ang lahat ng paghihirap ay parang naresolba na. Ang palabas ay tuluyan ng nagtapos. Marahang inilagay ng aking ina ang kanyang kamay sa aking balikat, tara na, anak. Tumango ako. Tinalikuran namin ang kahabag-habag na pag-aaway na yon. Tinalikuran namin ang nakaraan na puno ng kasinungalingan at sakit. Kalmado kaming lumabas sa gate ng orphanage. Sa loob, ang mga malilinaw na tawa ng mga bata ay narinig. Ang gintong sikat ng araw sa hapon ay sumisinag sa damuhan. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ng aking ina, naramdaman ko ang init at lakas. Alam ko na simula sa sandaling ito. Ang aking buhay ay ganap ng malinis. Ang mga multo ng nakaraan ay nasa likod ko na, naglaho na parang hindi kailanman nag-exist. Ako ay ganap ng malaya. Hindi sa pamamagitan ng paghihiganti kundi sa pamamagitan ng katotohanan at kalayaan ng kaluluwa. Isang bagong buhay, isang magandang kinabukasan ang naghihintay.